Hi, kumusta po? Bago po natin sagutin yung tanong na iniwan natin dun sa last episode 3, bigyan po na muna natin ng pagkakataon na sagutin ang tanong ni Eliza with regards do sa content ng episode 2. So, ang tanong niya, thank you sir. So, normal lang po ba ang feeling na alam mong may mission ka dito sa mundo, pero hanggang ngayon parang hindi mo pa alam? Tapos, pag iniisip mo kung ano yung mission mo, ang feeling mo is useless ka kasi for 21 years of existence ng edad niya, hindi niya pa na-accomplished. So, ang sagot sa aking pagbabalik. Okay, balik tayo. Bago natin sagutin ang tanong ni Alexa, bigyan ko muna kayo ng konting background kung paano siya nagsimula. As I believe, there are 12 dimensions existing in the universe. On the 12 dimensions na yan, tatlo lang muna ang introduce ko sa inyo. The content of this video is based on my truth at saka and perspective. Kaya hindi ko ipagpipilitan kung ano yung paniniwala ko. Pero ito yung pwede kong maging basihan para masagot yung tanong ni Eliza. So we have in the third dimension, ito yung pinoconsider natin the physical plane, kung saan dito tayo sa mundo na naninirahan. And then we have the astral plane o yung fourth dimension, and the causal plane o yung fifth dimension. Yung iba, ang paniniwala, ito yung heaven na mismo. Okay? So, with these three dimensions, we have 8 stages with regards to the life and death cycle. Tatlo dito ay nasa 5th, yun. Dalawa ang nasa 4th, at tatlo ang nasa 3rd dimension. For more than 3,000 years, the cycle of life and death has been here. So, pwede kong simulan kahit saan dyan. So, since it is a cycle, pero mas mainam na dito na lang tayo magsimula sa stage kung saan bago tayo pinanganak. So, simulan natin sa pre-birth kung nasaan tayo ay nasa 4th dimension o astral plane. So, dito, mag-decide na tayo or nakapag-decide na tayo kung ano ang mga dapat nating gawin bago tayo bumaba. So, bago pa man tayo pinanganak, pinili na natin ang lugar kung saan tayo pupunta. So, sa dinami-dami ng planeta sa buong universe, ang tanong, bakit mo dito piniling isilang? So, dala-dala ng soul natin o kaluluwa ang blueprint kung anong dahilan bago tayo pinanganak dito. So, generally, we only have 2 reasons. Pero depende yun kung ikaw ba ay new soul or old soul. Kung old soul ka, you are here for assistance. So, una, shadow work o yung pagbabayad ng karma na tinatawag. At pangalawa naman, you are here to help as part of your evolution. Kung new soul ka naman, you are here to express, explore, and experience for you to evolve as a being of light. So kaya, the challenge question habang nandito tayo ay, why are you here? Kung old soul ka, you are here to remember who you are and what is your mission to help. So dito papasok ang tanong ni Eliza na alam niyang may mission siya, pero di niya pa alam kung ano. So lahat ng yan nasa blueprint natin. So nilalaman yan ng sitwasyon na pipiliin mo. Mga taong pinili mo para maisakatuparan lahat ng rason bakit ka naparito muli. So, o naparito for the first time. Pinili mo ang nanay mo, pinili mo ang tatay mo, pinili mo ang sitwasyon mo, pinili mo ang mga taong dadaan sa buhay mo para maisakatuparan kung ano man yung rason kung bakit ka narito. So, nakalagay lahat yan, pati ang pagdadaanan mo for you to evolve as a light being. Even your time and date at kung paano ka mamamatay, nakasulat or nakasaad dyan sa blueprint. So, this confirms na may mga taong bago pa mamatay, may mga premonitions na dahil alam ng kaluluwa kung kailan sila magta-transit or mamamatay. So,
Kung sa dinami-dami ng civilization sa universe and races to choose from, at nag-decide ka na piliin mo dito sa mundo, you have to consider the following options. So ano-ano yon? Una, you do whatever you want because Earth is a free will planet. So, but your sovereignty must be limited by following the 12 universal laws. Pangalawa, you will pass through the veil of forgetfulness. Pagkasilang mo, malilimutan mo lahat ng nakasaad sa blueprint mo. So, that is the way for you to evolve, to remember who you are. So, dahil sa Earth ang pinili mo, your soul will have a physical vessel. Yung body na tinatawag o yung katawan natin na paglalagyan ng kaluluwa mo. Our body has 12 strands of DNA originally. So, nandyan lahat ang nakalagay sa blueprint mo. So, dahil 2 strands lang ang gumagana, you cannot remember everything. The veil of forgetfulness represents our birth once our soul has been united with a physical vessel. Only the 2 strands of the DNA is active. Stagnant na ang 10. Paglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo, the Spirit of God will be with you. Ito ang pagkakaroon ng hininga, kaya pagkasilang mo, you are a 3-density being na. You have the body, physical vessel, your soul or your higher self, and the spirit na tawag o yung fractal of God within you. Susunod naman, ito na yung reincarnation na or incarnation. Ito na ang pakikipagsapalaran natin sa mundo para alamin kung bakit tayo narito at kung ano dapat ang kinakailangan natin gawin for our own purpose, reason, at saka mission. Pero, ano ang nangyari pagkasilang natin? So, from birth to transit, ito ang bumungad sa atin, di ba? Programming of the ego by providing limiting beliefs. We born, we study, we work, we take responsibility, we tire, and wait for our life to end. So, yun ang binigay sa atin na rason kung bakit tayo dito namumuhay. So, hindi na natin inalala, o hindi natin maalala ngayon kung ano yung mga pinirmahan natin o yung mga nakasulat sa blueprint natin. Sunod ay ang transit or yung death na o yung ating kamatayan. So iiwan natin ang physical body dito sa lupa. Your spirit will go back to the source o sa Diyos, and your soul naman will travel to the 5th dimension. Pero bago siya pumunta sa 5th dimension, dadaan muna siya sa 4th dimension or sa astral plane. So, lilisanin natin ang mundo ng ganun lang. So anong nangyari? So, naalala mo ba kung ano ang soul contract mo? Alam mo ba kung saan ka pupunta pagkatapos? So, that should not be fear. So, dapat nga, sineselebrate natin siya. Hindi mo ma-feel na mag-isa ka in transition dahil nandyan na ang mga taong namayapa na at susundo na sa iyo. Kaya nga minsan, di ba, kapag may naghihingalo na, tinatanong na natin kung sino sa mga namayapa na ang nakikita niya at susundo sa kanya. So, this is the transition stage. This is going to the 4th dimension. Sa 4th dimension naman, the next stage naman after the transit, ito naman yung tunnel of light. So, balik ng 4th dimension consciousness. Dito na tayo tatawid. So, marami na nagpatotoo nito at nagkaroon na ng near experience kung ano ang meron sa tunnel of light. So, hindi lahat ng tao na namatay ay nakakatawid agad. Kaya nga may tinatawag na earthbound spirits na tinatawag na multo. Hindi sila aware na patay na sila. So, hindi sila makatawid dahil meron pa sila mga attachments sa 3rd dimensional or physical plane. Yung iba, ayaw pang tumawid o ayaw pang umalis kasi nga, hindi pa nila alam na sila ay patay na. Yung iba, naglalakbay pa rin sa napakahabang tunnel at naghihintay na makita ang liwanag sa during to. Diba may kasabihan na there's light at the end of the tunnel? Spiritually at literally,
Yan ang totoo. So, ang tanong, di ba may mga kamag-anak na susundo na sa atin kapag magkakaroon na tayo ng transition? Nasaan na sila pagtawid? Sa mga aware na at tanggap na nila at nalilisan na sila, papasok na sila sa stage 5. Pero lalampasan na nila ang veil of knowingness o yung tinatawag na self-awareness. Dito kasi alam mo na kung ano Alam mo na patay ka na at nilisan mo na ang third dimension. Masaya na yung feeling. So kapag nakita mo na ang liwanag at the end of the tunnel, you will pass through the veil of knowingness. So dito mo marirealize na you are light being with human experience. Pagpasok mo, nandyan na ang spirit guides mo. Mga kamag-anak na namatay, sasalubungin ka. Kung sino ang mga nag-volunteer sa'yo na nag-guide sa'yo nung nandun ka at bumaba ka sa reincarnation stage, and your ascended masters o ascended master. Kung si Jesus Christ ang tinuturing mong ascended master, siya ang sasalubong sa'yo. Kung si Kuan Yi ang tinuturing mong ascended master, siya ang sasalubong sa'yo. Kung si Virgin Mary ang tinuturing mong ascended master, siyang sasalubong sa iyo. Sa stage 5, ipapakita na sa iyo ang mga ginawa mo sa mundo mula nang isilang ka hanggang sa mamatay ka. So, kaya nga tinatawag siyang life review. So, dito mo makikita ang lahat ng taong napasaya, natulungan at nasaktan mo. So, hindi mo siya pinapanood bilang ikaw yung aktor, kung hindi, pinapanood mo ang eksena at sitwasyon mula nang ikaw ay mula pagkabata ng isilang ka hanggang sa ikaw ang mamatay. So, lahat ng mga emotions na naapektuhan mo doon sa mga taong na-encounter mo, yun ang mararamdaman mo. So, kapag ka naramdaman mo yun, so ibig sabihin, doon ka magkakaroon ng judgment na. So, dito, papasok yung judgment bilang soul mo. So, hindi ang Diyos ang mag-judge sa iyo kung hindi ikaw mismo sa sarili mo dahil sa mga nagawa mo. Dahil ang dami mong ginawa na nakasakit ng damdamin ng iba. So, naramdaman mo yon at ang iisipin mo dahil nga nasa self-realization ka, ang tatanungin mo ngayon, paano kang makakabawi? Paano kang makakabawi sa kanila? So, babaunin mo yan sa stage 5. So, you are on the 5th dimension. Self-realization is real sa dimension na ito, kaya hindi ang Diyos ang huhusga sa iyo. Ikaw mismo ang huhusga sa sarili mo. Okay, so after na mapanood mo ang lahat ng ginawa mo doon sa past life mo, pupunta ka na ngayon sa susunod na stage. Ang healing of restoration. Sa healing of restoration, ibig sabihin, ito yung stage ng kaluluwa mo na magpapahinga ka. So, kung meron mga emotions na nangyari o naramdaman ko sa life review, dito ka muna mag-stay. So, dito pa rin yung panahon na mag-aaral ka, diba? Magkakaroon ka ng learnings. Yan. Sa stage na yan. So, kung new soul ka, yung stage na to ay ang pag-aaral ng mga talents at saka gifts na tinatawag bago ka bumaba sa lupa. Kaya nga, meron tayong mga kilala na bata pa lang, pero init na sa kanila yung magaling kumanta, magaling magpiano, magaling sumayaw, or kakaiba na hindi man lang sila nagkaroon ng kakaibang practice, pero bata pa lang sila, marami na silang talent na ginagawa kasi nga new soul sila. Okay? Ang susunod na stage naman, ito naman yung between lives review. Pagkatapos mong magkaroon ng healing, restoration, learning sa last stage, sa between lives naman, ito naman ipapakita yung mga past lives mo bukod pa doon sa last. Okay? So, nandyan yung mga karma na hindi mo na pagbayaran at kailangan pagbayaran pa. And at the same time, yung mga taong kukonekta sa iyo o nakakonekta sa iyo, diba? At mag-decide ka ngayon kung
ano yung mga bagay na dapat mong gawin para makabawi. So, kapag nakapag-decide ka na kung ano ang mga gagawin mo, so papasok na ngayon yung mga cosmic star seeds mo, mga spirit guides mo, kaya mga kamag-anak mo, para i-guide ka pabalik ulit. So, ibig sabihin nun, hindi ikaw ang pipili sa kanila. So, ilalahad mo ngayon, ano yung mga dapat mong pagbayaran para bumalik ka ulit. Okay? It will be a continuous learning, be a continuous evolution dun sa life and death cycle. So, depende ngayon kung sino ang spirit guides mo, okay? Whether it is mga kamag-anak mo, okay, angelic members, diba? Interdimensional. So, nakadepende yan kung ano yung pipiliin mo. So, pwede ka nilang, dito pa lang i-guide ka nila. So, ibig sabihin, kung nakalahad na yung mga kinakailangan mong gawin, so, nakadepende doon kung sino yung sasama sa iyo para i-guide ka. So, minsan dyan, sa dami ng mga life mo o pinagdaanan mong buhay na hindi mo nabayaran ang karma, parang gusto mong mangyari sa isang bagsakan o yung karma ko sa 10 buhay, pagbabayaran ko na. So, minsan i-guide ka nila, teka muna, kakayanin mo ba yan? Diba? Kapag natin pagbabayaran mo sa buhay mo, so, yun, abisuhan ka nila na mahirap yan, di ba? Yun din yung rason kung bakit nagre-reklamo din tayo dito na parang gusto nating wakasan kasi ang hirap-hirap na. Diba? So yun. Susunod, babalik na ulit tayo sa stage. Sa lahat ng decision natin kung saan ang rason kung bakit tayo babalik is nandito na ulit sa rebirth stage. So, balik na ulit tayo sa soul contract or yung blueprint na tinatawag. So, alam ko, madaming tanong na mag-raise on the cycle, and for sure, ang bawat tanong niyan ay may sagot. Katulad ng, bakit may mga pinanganak na may kapansanan? Bakit minsan mo lang na-encounter ang isang tao pero ang gaan ng loob sa kanya? Bakit minsan mayroon namang taong minsan mo lang nakita, isang beses mo lang nakita, isang beses mo lang nasa lubong, nakita pero ang pakiramdam mo, kumukulo ang bibig mo sa kanya. Bakit kapapanganak mo pa lang o kapapanganak pa lang ng baby, namatay na sila kaagad o kinuha na kaagad sila? So, do you remember the question of those children kay Pope Francis sa UST nung dumalo siya sa Pilipinas? So, try natin ito. Panoorin natin sa video. Ako naman po si Glycel Iris Malumar, 12 years old. Nakatira po ako sa Tulay ng Kabataan Foundation. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ng mga bata, at bakit natin ang bata at magpapalong sa amin? Narinig mo yung dalawang tanong niya, tatlong tanong niya. So, kung naitanong lang sana ito sa ating iba, masasagot niya ang tanong niya sa Papa. So, this is the right time for us to find out who are you, why are you here, where are you from, and where are you going next. So, hihintayin ko bang bumalik nito para makabawi? So, this is the right time to know what are the answers to those 4 questions. So, ang sagot natin kay Eliza, so, hindi mo malalaman ang mission mo hanggang yung karmic debt mo, mga kailangan pang bayaran kasi you test yourself para makabawi ay hindi mo pa rin ginagawa. So, your soul will open it up to you kapag hindi ka na makabawi sa karmic debt mo. So, do not feel useless, but take it slowly to know. Your guides are there to assist you. Communicate with them. So, thank you, Eliza. So, sana nasagot ko ang tanong mo to keep on remembering who you are. But the biggest challenge now na pwede nating na-encounter is the transition of the Earth from third dimension or third density to fifth dimension density.
So, ibig sabihin noon, magkakaroon ng transition from the age of Pisces to the age of Aquarius. So, anong ibig sabihin noon? Sabihin, kung naabutan ka ng kamatayan mo bago ang transition, hindi ka na pwedeng bumalik dito para pagbayarin ang karma mo. So, saan ka na ngayon pupunta? At ano naman ang mangyayari sa atin na buhay pa, aabutan natin ng transition from age of Pisces going to the age of Aquarius. So, yan ang tanong na dapat nating sagutin. Ito po si Edwin Bascon, nagsasabi sa inyo, gising na kapatid, tayo nang bumalik. Hanggang sa susunod na episode ng EPB on Q.